Magkano nga ba yung magagastos mo kapag nag-Siargao ka? Hola chicos, my name is Makoy. Pag-usapan nga natin yung mga nagastos ko nung Sikihor kami. Nag-Siargao kami. Ano ba yun? Lagi ko silang Remember, hindi ako influencer, hindi ako pinanganak na mayaman, and laking hirap talaga ako. Kaya yung mga gastos na sasabihin ko sa inyo, hindi siya yung mga pangmayamang gastusan or yung sobrang gastos na alam niyo na travel. Hindi ako ganun, matipid talaga ako. Like, ganun ako sa pero. Siguro ilalagay ko na lang dito or dito yung expenses ko, yung list, and then pag-usapan natin. Okay. So, start tayo sa airfare namin to Siargao. Yung flight na nabook namin, promo flight to kasi ngayon parang nakikita ko mga 10K, 12K, usually ganun. Pero nung nabook namin to, November namin to nabook kasi usually doon talaga naglalabas ng mga promo flight. So, ang presyo ng flight namin ay 5,685 and 8 cents. So, mura na siya, mura na talaga siya. Ano na yan, back and forth na siya. From Manila to Siargao, then Siargao to Manila. Kung gusto nyo naman ng tips ng mga promo flight, i-comment nyo lang dyan tips para bibigyan ko kayo ng mga tips kung anong month sila nagre-release usually ng mga promo flight. And ano yung mga dapat nyong abangan, anong oras sila nagre-release, ganun. Comment nyo dyan. Cheap flight hacks. Cheap flight hacks. Isa pa ulit. Cheap flight hacks. Okay, comment nyo dyan ha. Pag di nyo kinoment wala, hindi ko kayo share nun. Dahil mo sinasabi. And then, extra baggage. Dati hindi ako nag-extra baggage. Parang pinagkakasya ko na lahat ng gamit ko dun sa 7kg. Pero, it's not enough. Kasi nga, ewan ko, lately, ang dami kong mga dinadalang kung ano-ano. Yung camera ko pa lang, mabigat na. Yung tripod ko, mabigat na. Dati kasi nung nagta-travel ako, hindi pa ako nagbi-video, hindi ako masyadong nagbo-vlog, ganun. Pero, ngayon kasi nagbo-vlog na ako, kaya, ayun, medyo mabigat na talaga yung mga bit-bitin. So, yun. Extra baggage namin ay 700, ang dami kong sinabi, no? So, extra baggage namin ay 762 and 70. 762 pesos and 72 cents. Nalilito ko kasi yung trabaho ko laging pound, kaya pound yung nasasabi ko. Anyway, and then sa accommodation, tip pala, kung solo traveler kayo, malabo nyong ma-achieve yung ganito lang kababa na gastos. Kasi pag solo traveler kayo, lahat covered nyo, accommodation, transportation, basta lahat. Medyo mas expensive siya. So, kung gusto nyo makatipid, gayain nyo yung mga kaibigan nyo, oo. Kasi mag-share kayo niyan sa transpo, sa accommodation. So, doon talaga kayo makakatipid. Ito kasi, nung nag-share go kami, 4 kami nito. So, 4 kami nag-share nung mga accommodation and transportation. Ang downside lang, pag 4 kayo, mahirap talaga makahanap ng promo flight. Kasi usually yung allowable lang per app or per website, parang 2 lang maximum or 3. Swerte ka na kapag 3 yung promo flight na makuha mo. Pero kung more than that, yung isa dyan possible, mas mahal na sa inyo ng kaunti, ganun. Anyway, ang dami kong sinasabi. So, yung accommodation nga, pinaghati-hatian naming 4 to. So, per person, 2,836 pesos and 23 cents yung nagastos namin. Accommodation, good for ano na yun, for 5 days na yun. Kung gusto nyo malaman kung saan kami nagstay, meron akong video na in-upload. Hanapin nyo na lang dyan para makita nyo. And malapit na siya, doon na siya sa may General Santos. Basta malapit lang siya doon sa may doon sa may bubble part. Sa foam party, malapit lang siya doon. Sa Siargao Beach Club, malapit lang siya doon. Yun. And then, food and drinks. Yung pet care, ano yan? Kasi meron kaming aso, 4 yung aso namin. So, merong tao sa bahay pinagbabantay namin para pakainin, para bantayan. So, nag-aalat ako ng gastos ko or ng budget ko for that. So, ano yan? 750. Baba, no? Pag nag-pet hotel ka, magkano yun? Ang mahal ng pet hotel ngayon, no? So, ano lang tayo, doon lang tayo sa mga kamag-anak natin, ganyan, sa mama natin, ganun. Para tipid. Wise, diba? And then, sa food and drinks, ito yung nagastos namin. So, ito ay gastos ko lang ha. Pero kung malakas kayong kumain, like, pupunta kayo, magkakape kayo, mag-aano kayo, tapos yung pagkain niya sandamakmak, ganun. Kami kasi medyo tipid kami, parang once lang kami kumakain. Sa isang travel namin, once lang kami kumakain ng yung masarap talaga or yung medyo mas mahal-mahal ng kaunti. Pero bukod dun sa one time na kain na yun, the rest, mga naghanap kami ng mga affordable or mga budget meals.
hindi naman yung super duper na mura talaga ha. Parang usually yung mga regular lang like 100, 200 ganun. So ang nagastos ko ay 4,444 pesos and 60 cents. Nalilito talaga ako sa pound and peso. Ang hirap kapag everyday trabaho mo, pounds. Ano kung sinasabi? Oo, nasa expenses lang tayo. Pero yon, kasama na dito yung mga alak at mga kape-kape namin. So, all in na yan dito. Medyo mapapamahal ka lang sa mga coffee and mga alak doon kasi ang dami talaga. So, mahahata ka nila. And then, transpo, kasama na dito yung inarkila namin na jeepney pala, jeep. Tama yan. Jeepney. Tapos, yung SUV na Avanza ba yun? Basta may inarkila kaming SUV. Good for 24 hours. Pati yung isa, good for 24 hours din. Hindi na kami nag-arkila ng motor kasi medyo maulan. And yung mga kasama namin, yung dalawang kasama namin ay babae. So, alam nyo na, mahirap magmotor kapag maulan, delikado. So, doon tayo sa safe. Pero masaya sana magmotor sa Siargao, no? Kasi yun talaga yung feel, ang daming nagmomotor. Pero siguro perfect yun kapag summer ka nagpunta or maaraw, hindi siya yung tag-ulan. Tag-ulan kasi ng February sa Siargao eh. So yun, medyo iwasan nyo yun. Pero ang maganda lang doon, dahil sa tag-ulan, hindi siya ganun kainit. Umaaraw naman siya, yes, pero may mga paulan-ulan ng kaunti. Anyway, so yun na nga yung transfer namin, 4,260 pesos and 75 cents. Kasama na din pala dyan yung grab namin from house, papunta ng airport, and then from airport, pauwi ng bahay. Okay? And then, next one, yung tour and activities namin. So, isa lang yung binook namin kasi hindi naman ganun kadami yung island hopping dito sa may Siargao. Ano talaga siya, parang beach talaga siya na, yung parang tatambayan mo, or mga bar, ganyan, or yung mga bridge na pwede mong talunan ng mga river, ganyan. Hindi siya yung parang kagaya sa Palawan na sobrang daming klase ng island hopping. Like, merong Tour A, Tour B, Tour C, Tour D, basta ang dami kasi ang daming islands doon. Pero dito sa Siargao, more on beach siya and party life, ganun. So, yun na nga, ang nabook lang namin doon ay 1,895 pesos. Affordable, di ba? And then, nagpamassage din pala kami doon kasi alam nyo na, yung travel natin, pag mga gantong age, kailangan yung mga marirelax ka talaga. So, nagpamassage kami doon. Ito yung isa sa nahirapan kaming hanapin nung nandun kami kasi lahat sila puno, fully booked, ganun. So, ang dami nagpapamassage lalo na sa ibang lahi. Ang nagastos namin for that ay 899 pesos. Tapos, ito, optional to. So, ako talaga, pag nagka-travel ako, nagpapasalubong ako. And lalo na kapag nasa ibang bansa, ito yung nagkukos kung bakit nagsaspike ng sobrang mahal ng expenses ko kapag nagka-travel ako, yung pasalubong. Pero dito sa Siargao, wala kasi sila, parang wala, hindi ko alam kung ako lang to, pero parang wala kasi akong alam sa delicacies ng Siargao. So, mostly ang binili lang namin ay keychain and ref magnets and mga kaunting mga biskuit. Pero hindi ko alam kung ano yung delicacies nila. So, wala akong masyadong nabili. Kaya, ang nagastos ko lang for pasalubong ay 1,196 pesos and 85 cents. So, ang total ng ating expenses like from airfare, mula bahay, papunta ng Siargao, papauwi, ang nagastos ko ay 220. Bobo. So, ang nagastos ko ay 22,730 pesos and 23 cents. 'Di ba affordable na siya? Pero alam nyo, itong 22,000 na to, share ko lang pwede ka nang makarating ng ibang bansa. Siguro parang pwede ka nang mag-Thailand nito, pwede ka nang mag-Malaysia nito. Medyo mahal talaga yung yung expenses dito sa Pilipinas kaysa dun sa ibang bansa. Alam nyo ba, mas mahal pa yung travel ko sa Cebu kaysa sa Taiwan? Mahal talaga dito sa Pilipinas. Ayun lang. So, kung meron kayong mga questions about sa Siargao travel ko or anything under the sun about travel lang pala. Hindi pala under the sun. About travel lang. Expert yan. Ayun. So, kung meron kayong mga question na sa tingin nyo masasagot ko about travel, comment nyo lang dyan na itatry nating sagutin. Tapos, bigyan nyo nga din pala ako ng idea ng mga possible na i-content ko. Kasi wala akong maisip eh. Comment nyo dyan kung ano yung pwede kong i-content. Ayun lang, mag-upload pa ako ng maraming travel tips, budgetary tips, tipid tips, ganyan. Kasi nga, ako ripo tayo. So, mag-upload pa ako ng maraming ganyan. And paano ko ba nagagawa yung meron akong binabayarang bahay, kotse, tapos
ano lang ako, full-time employee lang ako na saktuhan lang yung sahod, pero nagagawa ko pa rin mag-travel. Kung gusto nyo malaman yung mga secrets and kung paano ko siya binabudget. So please follow, like, share, and subscribe. Ayun lang. Thank you so much for watching. Deserve mong mag-travel. Deserve mo yan sa lahat ng pagod at hirap mo. Bye-bye!